Mga kapatid, tandaan niyo pa ba si Tatay Gilbert? Siya po yung ibinalita nating dating architect at teacher na nanlimos para matustusan ang pangangailangan ng anak na may autism. Good news po, dahil sa inyong sama-samang tulong, hindi niya na kailangan pang mamalimos. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Jazz Paredes. Matapos nating i-ere dito sa One Balita Pilipinas ang kwento ng propesor na si Tatay Gilbert, unti-unti, nakabangon na siyang muli. Turo ako ng English. High school English, grade 8, 9, 10, 11. Kasi meron akong MBA, hindi naman sa paggangat ng bangko. May MBA din po ako sa Ateneo. Naiwan sa kanya ang kanilang 3 anak at ang bunso may autism. Tumigil siya sa pagtatrabaho dahil walang mag-aalaga dito. Ito, napilitan nga akong mamalimos. Wala talaga, gusto lang mabuhay. Yan si Tatay Gilbert noong una nating ipinalabas sa One Balita Pilipinas. Matapos ito, sunod-sunod daw ang tulong na dumating sa kanya. Kinumusta ko siya uli ngayong linggo, pero wala na siya sa kalsada, kundi nasa sarili na niyang tahanan. Nakakabili na kami ng pagkain namin, saka mga gamit sa bahay, mga kung ano-ano. At hindi na po ako lumalabas para mamalimos po. Kasi marami naman po tumulong sa akin sa buong Pilipinas, from Apari to Hulo. Ako pa na monthly, bibigyan kami para sa anak ko. Na talagang nakakataba po ng puso. Pati mga kapatid natin sa ibang bansa na antig sa kwento ni Tatay Gilbert at bukas palad na nag-abot ng tulong. Ibili ko na nga yung gamot siya kasi dati kumukuha kami ng libre sa Mandaluyong through ambulance ng Municipality of Morong. Medyo may kamahalan po kasi yung gamot niya. Nakabili rin siya ng groceries at mga bagong damit para sa anak. Bukod sa pinansyal na tulong, marami rin tumawag kay Tatay Gilbert upang bigyan siya ng project offers na kung saan pwede niyang isama ang kanyang anak. Ang ganda naman kasi yung iba, naintindihan nila yung sitwasyon. So at your own pace daw. Kung magpapagawa daw, i-accommodate kami doon kasama anak ko. At tumawag pa sa akin sa video. So okay yun. Bali, mga exploratory pa lang. Ang ilan sa mga ito ay mga proyekto sa Cavite, Zambales, Rizal at marami pang iba. Sa ngayon, hindi pa mauohan ni Tatay Gilbert ang lahat na nagpadala ng offer. Pero ang sigurado raw ngayong buwan, Ang buhay ko po ngayon ay nasa transition po ako kasi marami naman pong tumutulong sa akin at ang ako po ay nag-isip rin po ng pangkabuhayan ko at ngayong hindi na siya namamalimos, ito na raw ang daily routine niya. dito po ako natutulog, wooden sofa, then linatagong ko ng blanket. Naman ay parehas ang kama namin, wooden sofa, may blanket siya, may unan. Kasi hindi pa pwede may kutsyon kasi kung minsan ay involuntary ay naiihi po siya. 24/7 pa rin ang pagbabantay niya sa kanyang anak. Napaliguan ko po ito. O, kiss mo na. Hindi na. Bibing pugi. Meron po siyang cellphone. Meron po siyang mag-download. Meron siyang mag-type sa YouTube. Dita-type niya, Little Einstein. Mga pambata. Kasi ito po talaga ay big baby. Dahil sa sama-samang tulong nyo mga kapatid, kahit abala sa pag-aalaga ng kanyang anak, mas nakakapagpahinga na ng maayos si tatay kahit papaano. Mga kababayan, maraming pong salamat sa mga tulong nyo. Medyo nakahinga po tayo dahil sa mga binigay niyo po sa akin. Nakabili po kami ng mga pangailangan namin, ng pagkain, mga gamit sa bahay. At nabayaran po yung utang ko po sa tindahan at marami pang iba. Kaya talagang pasalamat po ako sa inyo. Mobile Journal, Jazz Paredes po, hatid ang muka ng balita.